Yan. Sinasabi po sa Psalms 95 verse 1, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." Amen! Sa oras na ito, sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon.
po na ito, itaas natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan sa ating Diyos. Dahil sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan, siya ay nananatiling tapat sa ating buhay at siya ay Diyos na dakila sa ating mga buhay. Hallelujah. Jesus, aking kaagapan, sa kabutihan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaapaw, di nakukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkat handog mo'y kaligtasan, o pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alaw, minsan pa pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. O dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang O Jesus, wala nang mapantay. Jesus, wala nang papantay sa kabutihan mo at katapatan. O Diyos, ikaw lang ang sandigan, tanging pag-asa ng sanlibutan. Pasasalamatan,
Panginoong Jesus. O dakila ka, dakila ka, magaling ka, Panginoong Jesus. O dakila ka, dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka,
Amen. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Sige nga po, minsan pa kayong humarap sa inyong mga katabi. Sabihin niyo po, nagagalak ako. Kasama kita ngayong umaga. Amen. God bless you. Yan. Salamat po sa ating mga worship team na tinulungan tayo na makasamba sa ating Diyos. Purihin po sa kanilang mga buhay. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa mga kasama natin na sumasamba sa online sa umaga na ito. Yan, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Kamusta po kayo? Ayan. Pwede po ba kayong manyayahang tumayo? Pwede po ba kayong magpala sa ating mga kapatid kahit mga 2 minutong panalangin? Hanap po tayo ng pwede po nating pagpalain sa panalangin sa umaga na ito. Yung mga hindi po natin masyadong nakikita o nakakasama o nakakausap. Sige po, maging daluyan tayo ng pagpapala ngayong umaga. Hanap po kayo ng inyong pagpapalain sa panalangin sa umaga na ito. Yan, meron pa po dito sa loob ng sanctuary. Purihin ka, aming Ama. Purihin po kayo, aming Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise your name. We give you glory, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, manatili tayo sa diwa ng panalangin. Purihin ka po, aming Ama. Kayo na mabuti, kayo na dakila. Kayo na mapagmahal at walang katulad. Sambahin po kayo, aming Diyos. Hallelujah. O salamat po sa umaga na ito. Sa kalayaan na mapuri ka namin. Sa kalayaan na muli kaming makarinig ng iyo pong mga salita. Hayaan niyo po na bigyan niyo kami ng pusong nasasabik. Matuto, Panginoon, at mapalakas na iyong pong mga salita. Sa umagang ito, hayaan niyo po ang iyong presensya ay patuloy namin pong maranasan. Patuloy pong maging kalakasan ng mga napapagod, ng hihina, naming kaluluwa. Salamat po kayo may kakayahan na magministeryo sa amin. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapadama ng pag-ibig at ng pagpapahalaga sa amin. Hayaan niyo po na lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu at ng iyong banal na dugo sa umaga na ito. Patuloy naming makita ang inyong kagandahan. Patuloy pong maitaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon. Kahit sila po nakasama namin sa online, patuloy po kayong mangusap po sa kanila. Magministeryo po sa kanila. At naway matagpo niyo po ang pangangailangang espiritual ng iyong mga anak. Salamat po sa bukas na puso, sa bukas na isipan, sa inyo pong pangungusap sa amin. Sa inyong kalwalhatian, sa inyong pagsamba, sa inyong parangal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Basahin po natin ang kanyang salita mula sa Lucas 15, 1-7.
Lucas 15, 1-7. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, maaari po kayo makipagbukas sa aklat ng Lucas. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Sa unang Juan 4:19, ang sabi po dyan, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maaari na po kayong maupo, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pag-usapan po natin ngayong umaga, valuing the one who values us the most. Yan. So ngayong umaga, iikot po ang ating tema. Because God values us so deeply, we should respond by valuing Him above all else. So sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang gumugugol ng oras, ng lakas, at emosyon sa mga taong hindi naman sila gaanong pinapahalagahan. Yan. Nakaka-relate po ba kayo dyan? Yan. At dahil po di yan, Kuya, pwede bang ating pakipatay muna na ring electric fan? Kuya. Salamat po. Nilalamig na yung pako. Purihin ang ating Diyos. So may mga taong, sino po dito nagpupuyat? Kung mga kabataan, taas ang kamay. O aminado, ano? Mga taong handang magpuyat para mapansin ng iba. O nakaka-relate ba kayo dyan? Kung sino kayong mga kinakausap? Handang baguhin ang sarili para tanggapin ang mundo o tanggapin siya ng mga kaibigan niya o ng kanyang ginagalawan. Ngunit minsan, nakakalimutan po natin na ang Diyos ang unang nagmahal, unang tumanggap, at unang nagbigay ng halaga sa atin. Tama po ba? So ito rin po ay nangyayari kahit sa ating buhay espiritual. So madalas po nating hanapin, ano ang hinahanap natin? Yung pagpapala ng Diyos. Sino po ang gusto rito ng pagpapala ng Diyos? Amen. Lahat tayo gusto natin po yan. Pero minsan nakakalimutan natin yung Diyos mismo. Dito po sa ating binasa sa aklat ng Lucas, ipinakita ni Jesus ang larawan po ng isang pastol. Isang pastol na iniwan ang 99 upang hanapin ang isang nawawalang tupa. So, ang mga tupa po ay sumisimbolo sa atin, sa tao, sa atin. So, ano pong ibig sabihin noon? Hindi dahil mas mahalaga yung 99. Hindi dahil mas mahalaga yung isa kaysa 99. Kundi bawat isa po ay mahalaga. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. At kung ganoon tayo pinapahalagahan, ang tanong po ay, paano natin pahahalagahan ang Diyos na nagpapahalaga sa atin ng lubos? Yan. Paano nga ba? So una, makita po natin, value God's presence above everything else. Pahalagahan ang presensya ng Diyos ng higit sa anumang bagay. Sa Lucas 15 verse 4, sa ating pong binasa, ang sabi po dito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Ano po ang inyong gagawin kaya? Hindi ba tiiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y
matagpuan. Yan. Go after the one which is lost until he finds it. Hahanapin yung isang nawawala, ano po? Sino po ba ang hinahanap? Yung nawawala, syempre, alam nga namang hanapin mo yung nakikita mo na. Yung nawawala, yung lumalayo. Yan. So, sa mga alaga po natin, sino po may alagang hayop dito? Mga maraming kahayupan. Mga alagang hayop. Yan. So, kapag may nawalang isa, di ka po hinahanap ninyo. Alam ninyo, pag may nawawala, ay lalo na po kapag tao ang nawawala. Nawawala po hindi nagwawala. Kapag tao ang nawawala, ay hinahanap. Kaya po, di ba, nakikita natin minsan sa mga advertisement, sino man po nakakita sa bata o sa matanda, ayan, may specifications. Merong mga sinasabi, yan, dito po sa may bandang una, meron pong space po din eh. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yan. So, ganoon po. Yan, salamat po. Hinahanap kapag nawawala, ano po? Napansin niyo po, sa ating binasa, na ang problema ng tupa ay hindi siya mahina. Hindi rin po siya masama. Hindi rin po dahil walang halaga. Ang problema po, lumayo ito sa pastol. Tama po, lumayo itong isa sa pastol. Ano po ang nangyayari kapag malayo? So kapag ang tupa po ay malapit sa pastol, ligtas siya. Naiiligtas po. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng pastol? Di ka po, binibigyan ng direksyon ang mga tupa. Binibigyan ng proteksyon kapag may mga asong gubat na aali-aligid na gusto sumalakay. Kanya pong sinasaway. Binibigyan ng pagkain. Ngunit ang lumayo ito, ano pong nangyari? Siyempre, naligaw siya. May pwedeng kapahamakan na mangyari. So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Hindi po agad nagsisimula sa pagbagsak sa paggawa ng malaking kasalanan. Madalas ito po ay nagsisimula sa unti-unting paglayo sa presensya ng Diyos. Hindi po sabing instant. Sabi unti-unti. Ano ba yung mga unti-unti? Unti-unting nababawasan ang pagpe-pray. Ay, nakatulog na ako, hindi na ako nakapag-pray. Tapos hanggang sa masanay na. O, unti-unting nawawala yung pagbabasa ng Biblia. Hanggang sa naging parang routine na. Unti-unting nawawala yung excitement sa pagsamba. Ay, hindi naman unang linggo ngayon. Ay, hindi naman pala. Lahat po ng linggo ay mahalaga sa Diyos. Amen! Amen. Bawat araw, lahat ay mahalaga sa ating Diyos. So hanggang sa isang araw, mapansin mo, ay, malayo na pala ako sa Diyos. Malayo na pala ako sa Panginoon. Ang nakakaramdam ng paglayo ay sino po? Tayo, ano po? Yung lumayo. Kasi lagi nandyan ang Diyos. Hindi naman siya nawawala. Para po yung walis tingting. Pamilyar po tayo sa walis tingting? Lahat tayo. Yung mga youth, alam nyo ang walis tingting. Yan. So kahit po yung walis tingting ay gawa sa kaong, yan kasi minsan tatanong, di ka po, yung gay gawa sa kaong, gay gawin sa niyog. Di ka po pagkaong, matigas yung pagkatingting. Tama ga po ako. Matigas yung pagkatingting, maganda siyang ipagwalis. Kapag walis naman ay gawa sa niyog, medyo mas malambot. Ano po? Medyo mas malambot yung gawa sa niyog. Kung siya po ay mag-isa, hindi niya po magagawa yung kanyang purpose. Hindi ito makakawalis ng damo o kaya ng dumi. Mabilis din siyang mababali at mapuputol. So, ganun din po. Tayo rin. Kapag tayo po ay nahiwalay sa presensya ng Diyos, ibig sabihin po tayo ay malayo o spiritually drained. Madali tayong matakot. Sino po nakakaramdam ng takot? Ay lahat. Kasi yun ay, it's a natural feeling na we can feel. Lahat. Madali tayong makaramdam ng takot. Madali tayong sumuko. Madali tayong ma-discourage. Bakit? Malayo tayo. Malayo tayo sa Diyos. Yung tupang napalayo, mag-isa lang siya. Wala siya doon sa karamihan. So, ang example po, si Moises,
Siya yung nanguna sa Israelita sa paglabas sa bansang Ehipto. Sa aklat po ng Exodus, kung inyo pong bubuksan ang inyong mga Bible, mababasa po natin si Moises sa kanyang ginawang paglilingkod sa mga Israelita at sa Diyos. Sa kanyang paglilingkod, hindi po siya humingi ng maraming pagpapala. Hindi siya humingi ng mga strong forces. Hindi rin po siya humingi ng mas maraming kayamanan. Ayon sa Exodus 33 verse 15, ang sabi po, basahin nga po natin, 1, 2, 3, go! Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Bakit po? Yung senaryo po na iyan ay nadoon sila sa sa bundok ng Sinai, papunta sila doon sa lupang pangako. Ang sabi ni Moises, kung hindi nyo naman po kami sasamahan, papunta doon sa lupang pangako, ay wag nyo na lang po kaming alisin dito. Dito na lang po kami. Bakit? Alam po ni Moises na pinakamahalagang kayamanan ay hindi yung lupang pangako, kundi ang presensya ng Diyos. Amen po? Alam ni Moises na mahalaga yung presensya ng Diyos. Moses understood that God's presence was more valuable than any earthly blessing. Yun ang mas mahalaga. Mahalaga yung presensya ng Diyos. Meron pong isang awit, sabi, ikaw ang yaman ko. Ito ay na-compose dahil nasasaktan po ang composer. Dahil nung magtagumpay na, parang nakalimutan na ang Diyos. Ang sabi po doon sa awit, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarap at mithi ng puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ang sabi po doon sa chorus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Pinapakita po doon sa awit na makamtan man natin lahat ng yaman sa mundo, kung wala naman ang presensya ng Diyos sa atin, ang buhay ay hungkag pa rin. Amen po? Ang buhay ay wala pa ring halaga. Kaya nga may mga mayayaman na sinasabi nilang kulang. May kulang at kulang pa rin. Ano yung kulang? Yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Kaya kung talaga pong pinapahalagahan natin ang Diyos, tayo ay hindi lamang lalapit sa Kanya kapag may problema. Hindi lang tayo mananalangin kapag tayo may kailangan. Hahanapin natin siya araw-araw. Amen? Yung kanyang presensya, pahahalagahan natin yung presensya niya sa ating buhay. Dahil ang taong mahalaga sa atin ay gusto nating makasama. Tama po ba? Gusto nating makasama yung mga taong mahalaga sa atin. Ayaw na nga maghiwalay eh. Pag mag-uuwian parang ayaw mag-uwian, hindi, para ano ba ang tawag doon? Hindi mapuknat, hindi maihiwalay. Yan, laging gustong kasama. Because our relationship grows when both sides value each other. Tama po? Lumalago yung relasyon kapag ang bawat isa ay nagpapahalaga sa bawat isa. So, ganun din po tayo sa relasyon natin sa Diyos. Alam natin, ang Diyos po ay nagpapahalaga sa atin. Pero tayo po ba nagpapahalaga sa Diyos? So, sabi, lumalago ang isang relasyon kung both of them value each other, kung pareha silang pinapahalagahan ng bawat isa. So, ganun din po tayo sa ating relasyon sa Diyos. At mangyayari po yan kung
patuloy natin siyang hahanapin sa panalangin, sa worship, sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa pagsunod. Ang pangalawa po, value God's voice above the voices of the world. Pahalagahan ang tinig ng Diyos higit sa tinig ng mundo. Sa Juan 10:27, ang sabi po diyan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yan. So base po sa mga pag-aaral, dito sa ating binasa sa Lucas 15, yan, para po sa mga hindi nakaabot, Lucas 15:1-7, pwede nyo po yung basahin later. So base po sa pag-aaral, ang mga pastol po ng tupa, pag sinabi pong pastol, yun yung tagapag-alaga ng tupa. Mayroon po silang paraan para tawagin ang mga tupang kanilang inaalagaan. May mga distinct voices silang ginagamit o yung tinig po nila. At nakikilala ng kanyang mga tupa yung kanyang boses, yung boses po ng kanilang pastol. Di po ba sa atin kilala ng aso ang ating boses? Minsan nga, yabag pa lang nagtatatahol na alam na yung amo nila yung dumadating. Sino po may alagang manok? Di po ba pagka yung manok, nakita pa lang kayo, may dala kayong patukan, ako, sunuran sa inyo, di ka po? Mga chik-chik, sabi na mga chik-chik, sunod-sunod. Susunod agad sa iyo yung manok dahil nakita ka niya. Hindi pa kayo naimik ng kurukya. Di ka? Kurukya. Oh, hindi pa kayo naimik ng kurukya, ihabol na sa inyo yung inyong manok. Dahil kilala kayo yung kanyang amo, kayo yung nag-aalaga sa kanya. Ganon din po itong mga tupa, kilala nila yung kanilang pastol, yung nag-aalaga po sa kanila. So sa panahon po natin ngayon, maraming iba't ibang uri ng ingay ang ating maririnig na umaagaw sa atin upang pakinggan ang tinig ng Diyos, dahilan kung bakit po naliligaw ang tao. Ano-ano ba yung mga tinig na ito? Ano ba yung mga boses na ito? Nariyan po ang social media. Yan. Sino po ang may FB dito? Lahat, halos lahat may FB. Kahit na ang mga granny and grandpa, may FB, ang mga lolo't lola. Oh. May FB, may Messenger, may Instagram, may TikTok, at marami pa pong ibang mga platforms. Kung ano-ano ang ating nakikita diyan. Minsan ay mga influencers. Ang dami po ngayong mga vloggers. Mga vloggers wannabe. Gusto nila maging vlogger. Bakit? Kumikita naman ng pera. Wala naman pong masama. At hindi naman po lahat ay mga bad influencers. Yan yung mga boses na minsan umaagaw po sa atin sa pagdinig sa boses ng Diyos. O minsan yung mga barkada natin mismo. O kaya yung mga popular opinion. Ang dami nating mababasa sa FB, mga opinion, mga saloobin, mga comments. Yan. O minsan yung kahit yung ating personal emotions. Nakaka-apekto. Umaagaw po ng ating atensyon. Umaagaw para hindi tayo spend time at marinig ang boses ng Diyos. Minsan pa, mas mabilis nating paniwalaan yung sinasabi nila kaysa sinasabi ng Diyos. Nangyari po ba yan sa inyo? Minsan mas napapaniwala tayo ng mga taong nakapaligid sa atin kaysa sinasabi. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag sinabi ng mundo, wala kang kwenta. Narinig yun na po yan. Minsan naririnig, wala kang kwenta. Yan. Pero ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin? Sino ba ako? Sino ba tayo pag ang Diyos ang tumingin sa atin? Sinasabi po ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made. Amen. Amen. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. Nilikha niya tayo. Sabi doon, nadun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Hinuhubog pa tayo. Nakikita na tayo ng Diyos. Hindi tayo nalilingid sa Kanya. Amen. Kaya hindi ka walang kwenta. Amen. Because God made us fearfully and wonderfully according to His image. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Yan po'y sabi ng salmista sa awit 139 verse 14. At kapag sinabi ng mundo, narinig nyo na po yun, hindi ka sapat.
Sakit. Hindi ka sapat. Ibig sabihin may kulang. Laging may kulang. Hindi ka sapat. Kaya dapat may 2, 3, 4, 5. Ang dami. Hindi ka sapat. May kulang. May kulang sa'yo. Narinig niyo na po yan. Pero ano ba ang sinasabi ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng tinig ng Diyos? Kapag nagbasa tayo ng Biblia, ang sabi po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. Amen. My grace is sufficient for you, for my power is perfect in weakness. Oo, pwedeng hindi ako sapat sa paningin mo. Meron akong kahinaan. Pero dahil itong kahinaan ito, pwede kong maipagmalaki dahil si Kristo ay nagmamahal sa akin ng kanyang biyaya ay laging sapat sa bawat araw. Amen! Amen! Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. At kapag sinabi ng munsdo, wala ka ng pag-asa. Narinig niya po yan, wala ng pag-asa yung taong iyan. Gayaan na iyan. Mamamatay na iyan ang gayaan. Nakarinig na po kayo ng ganyan? Hindi ba how devastating? Hindi ba napakaka-discourage? Nakakapanghina ng loob? Yon. Wala ng pag-asa. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? With God, all things are possible. Amen! Amen. Sabihin po natin, with God, all things are possible. Amen. Matthew 19:26. Walang imposible sa Diyos, kaya yung mga patapon na ang buhay, nagiging mahalaga, nagiging kapakipakinabang. Bakit? Narinig nila ang tinig ng Diyos. Narinig nila ang mensahe ng Diyos. Na mahalaga sila sa paningin ng Diyos. Pinapahalagahan sila ng Diyos. At ganoon po tayo pinapahalagahan ng ating Diyos. Amen? Ang bawat isa po sa atin, tayo man po'y bata, kabataan, mga may asawa, nasa hustong gulang. Ang sabi po namin, mga forever young. Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang tinig po ng Diyos ay hindi nagdadala ng takot. Kundi bagkos ito po ay nagpapaalala. Nagtutuwid minsan kahit masakit. Nagtuturo, nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa. Amen. Amen. Ang sabi sa ating kabinasa kanina, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Nakikinig sa tinig ng Diyos. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Through prayers, pwedeng sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So alam po natin, nangungusap sa atin ang banal na Espiritu at ang kanyang salita. Minsan nga lang, pinapairal natin alin? Yung katigasan ng ating ulo, yung katigasan ng ating puso. Yung mas gusto natin, nasusunod pa rin yung ating gusto. Ay, ngayon lang naman. Bukas na po, iba na. Hanggang sa, ayun na, nakasanayan na. Sa Bible po, at a very young age, merong tao, merong bata na narinig ang tinig ng Diyos. Yun ay si Samuel. Yan. So, nang tawagin siya ng Panginoon, sa unang Samuel 3:8-10, ang sabi po siyan, sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. So, the third time it happened. So, sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh. Yung Yahweh po ay other name, Hebrew word ng Diyos. Magsalita po kayo, O Diyos. Yan. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Yan. So, sabi doon, bata pa lang si Samuel. So, ano ba yung sinabi? Sinabi ni Yahweh kay Samuel, yung mangyayari po sa sambahayan ni Eli. Kung babalikan niyo pong basahin, yung unang Samuel, Kapitulo 3, mababasa niyo po doon. Yung sinabi ng Diyos kay Samuel na gagawin niya sa sambahayan ni Eli.
So dito, mabasa po natin yung nangyari kay Samuel. Ano ang nangyayari kapag laging nakikinig sa tinig ng Diyos o sa boses ng Diyos? O sa kanyang mga salita? Sabihin niyo naman, di naman naririnig ngayon yung boses ni God. Sa kanyang salita. Sa unang Samuel 3:19-21, ang sabi po dyan, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. 21. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel sa Shilo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Ayan. So nabasa po natin yung kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Ano yung value kapag nagli-listen tayo sa salita ng Diyos, kapag pinapakinggan natin ang kanyang tinig. Maraming tao po ang gustong magsalita ang Diyos sa kanila. Gusto niyo rin po ba? Amen? Ano po? Gusto natin na yung pangungusap ng Diyos sa atin. Pero kakaunti ang gustong makinig. Yun po. Kakaunti yung gustong makinig. Pero sa aklat po ng Bagong Tipan, sa aklat ng Juan, sa Juan 10:3-5, ang sabi po diyan, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ayan. So ito po yung pastol kasama ang mga tupa. Dahil po, ang mga pastol, pag inilalabas ang kanilang mga tupa, sabi doon ay minsan sa mga cliff sa Jerusalem. Yan, sa Jerusalem, nakahanay po ang mga tupa. Sino po dito ang may baka, alagang baka, o kambing, o kalabaw, baka? Di ka po, pag ang baka, ay di ka po ilalabas natin sa parang. Ano po, ilalabas natin sa parang ang baka para makakain ng damo. Pero ang baka sa atin, may tali. May tali, kaya hinihila natin. Dito po sa kanila, ang tupa walang tali. Kaya yung pastol, sabi doon, tinatawag niya yung kanyang mga tupa. Kaya sabi doon, yung mga tupa, kilala yung tinig ng kanyang pastol. Ibig sabihin, yung taga-alaga niya, kilala yung kanyang tinig. At saka meron siyang staff, may tungkod na ginagamit na pwedeng yan. At sinusundan ng mga tupa, yung pastol, yung kanyang tinig, naririnig. Kaya sabi po doon, sa verse 4, kapag nailabas niya, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Yan. Kilala ng mga tupa yung tinig ng kanilang tagapag-alaga. Sabi, hindi sila susunod sa iba. Bakit? Hindi nila kilala yung tinig. Tatakbo silang palayo. Sa atin din po. Sabi, kilala natin ang pangungusap ng Diyos sa ating buhay. Alam natin kapag nangungusap sa atin ang banal na Espiritu, pag tayo nagpe-pray, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nangungusap sa atin ang Panginoon. At sa pangungusap na iyon, naririnig natin, nalalaman natin ang kanyang kalooban. Siya yung ating pastol. Sa verse 11, ang sabi po siyan, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sabi ko po kanina, tayo po yung mga tupa, si Jesus, dito po sa ating binasa, si Jesus ang ating dakilang pastol. Siya yung nangangalaga sa atin pong buhay. Siya yung nagpapahalaga sa ating buhay. Kapag mahalaga po ang isang tao sa inyo, sino po may cellphone din dito?
Halos lahat ano po, kasi yung telepono, minsan ay madalang na lang ang merong telepono. Pero kapag cellphone, di po ba naka-save dyan sa inyong cellphone, sa inyong SIM card, yung mga cellphone number, o kung tatawag man sa messenger, di ka po'y nakikita ninyo kung sinong tumatawag. Nakikita nyo, minsan voice call pa, video call pa nga eh, nakikita nyo mukhaan. At kapag ang tao pong tumatawag na yan ay mahalaga, ano pong ginagawa ninyo? Ay, pandalas ng pagsagot. Paano, Gary? Paano, Gary? Di ka isa-swipe. Kung kailangan i-swipe, o itaas, o ano man. Ay, hindi ko alam kung paano. Yan. So, pinapahalagahan natin. Mahalaga sa atin kapag tumatawag yung ating mga mahal sa buhay o yung mga taong mahalaga sa atin. Pinapahalagahan natin sila dahil mahal natin sila. Parte sila ng ating mahalaga sila sa atin. Kaya ganun din po, kung tunay nating pinapahalagahan ang Diyos, bibigyan natin ng pansin ang kanyang salita. Bibigyan natin ng time yung kanya pong salita. Babasahin natin, sabi kanina, yung mga umaagaw para hindi natin marinig yung tinig ng Diyos. Ano po yung mga social media? Ay, napahaba na yata ako sa pag-FB. Ay, napahaba na ako sa Korean novela. Ay, napahaba na ako dito sa mga short movies. Ay, napahaba na ako din sa series na pinapanood ko. Di na ako nakapagbasa ng Bible. So paano po? Sabi, pahalagahan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakikinig sa kanyang mga salita, sa mga preaching, ang pakikinig doon sa mga godly counsel. Sabi, yun yung mga tinig na pwede nating pakinggan. Ano bang sinasabi? Ay, sabi na aking kaibigan, wala daw akong kwenta. Ay sabi naman pero hindi sinabi. Sabi ng salita ng Diyos, ako'y mahalaga sa Kanya. Ako'y Kanyang nilikha ayon sa Kanyang wangis. Ako'y Kanyang labis na minamahal. So alin ang ating pakikinggang tinig? Mahalaga. Kapag mahalaga po ang Diyos sa atin, mahalaga rin yung Kanyang sinasabi sa atin. Amen? Mahalaga, nalalaman natin, pinapahalagahan natin, ay hindi. Iniibig ako ng Diyos. May nagmamahal sa akin. Sabi, walang nagmamahal sa akin. Pero hindi, mas minamahal ako ng Panginoon. Sa ating talatang binasa sa kanina, tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen! Amen! Naranasan natin, natutunan tayong magmahal dahil may nagmahal sa atin. Sino yon? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin kahit na nung panahon tayo hindi kaibig-ibig. Amen! Nung kahit na marami tayong kasalanan, dumi-dumi, parang pakiramdam natin, ang dumi-dumi natin, hindi tayo deserving, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi namimili. Amen! Amen! Kaya sabi, natuto tayong magmahal dahil merong unang nagmahal sa atin at yung pagmamahal na yon ay nagbubuhat sa ating Diyos. Amen! Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang pangatlo po, sabi, value God's mission by valuing what He values. Pahalagahan ang pinapahalagahan ng Diyos. Sa Lucas 15, verse 7, ang sabi po dyan, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. There is rejoicing in heaven over one sinner who repents. Ano ba ang pinakamahalaga sa Diyos dito po sa parabola na ating pong binasa sa Lucas 15, 1-7? Mababasa po natin doon, hindi pera, hindi reputasyon, hindi rin ang tagumpay, kundi ang isang nawawalang kaluluwa. Ibig sabihin, isang nawawala pong tao, isang tao na wala pang pagkakilala, malinaw na pagkakilala, sino si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus para sa kanya? So ito pong mga Pariseyo, sabi nakatingin sila doon sa kasalanan ng tao. Ang mga Pariseyo po ay yung mga naglilingkod sa templo that time, nung panahon po ni Jesus. Pero si Jesus po, nakatingin siya doon sa value ng isang tao. Sa value ng kaluluwa ng isang tao. Sa atin po, alin bang mas madaling makita? Yung mabuti o yung mali? Yung mali, hindi po ba?
Ginawa mo nga yung siyam na tama, yung isang mali lang mo, kitang-kita. Pinagdidiinan pa. So mas madaling makita ng tao yung pagkakamali. Samantalang sa Diyos, nakikita niya yung posibilidad ng pagbabago. Amen? Hindi nakikita. Oo, alam ng Diyos yung mga pagkakamali natin. Pero ang tinitingnan niya, ay, pwede pa itong magbago kapag nakilala niya ako. Pwede pa itong magbago kapag nalaman niyang siya'y minamahal ko, siya'y pinapahalagahan ko. Amen. Amen. Lahat tayo nakaranas po niyang pagpapahalagang iyan. Ang nakikita ng tao yung nakaraan. Ay, naku, dati naman yung gayon niya, naku po. Pero ano ang nakikita ng Diyos? Nakikita ng Diyos yung maaaring maging hinaharap niya. Amen. Yung maging hinaharap niya kasama si Kristo. Amen. Amen. Sino po ang merong anak dito? Mga pamangkin o yan. Lahat tayo, di po ba? Kapag po ba kasama niyo yan sa palengke o sa mall at nawala, ano pong ginagawa niyo? Hinahanap, hindi kayo titigil hanggat hindi niyo nakikita. Buti ngayon, may page na. Paging, the child wearing ganyan, a height, ganyan, sinasabi. Hinahanap natin. Hindi natin sinasabing, ay hayain at may iba pa naman akong anak. O kaya hayain at may pamangkin pa naman akong isa. Paano pag-iisa ang anak? Di wala. Hindi po ganyan, hahanapin natin. Bakit? Dahil mahalaga iyon. Hindi po ba? Mahalaga sila. Ganon din po sa Diyos. Hindi naman sasabihin ng Diyos, hayain na yung isang tupang naligaw at meron naman akong 99 dini na kasama ko. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa. Amen. Sabihin niyo nga po, pinapahalagahan ako ng Diyos. Amen. Pinapahalagahan tayo ng Diyos ng labis. Kaya sabi po doon, yung 99 kasama nung pastol. Ngayon, merong isang pasaway. Yung isang tupa na wala. Sabi, iiwanan ng pastol yung 99 at hahanapin niya yung isang nawawala. Sabihin niyo po sa inyong katabi, baka ikaw yung isang nawawala. Di naman po. Salamat, narito po kayo. Amen. Pero ang makita po natin doon, yung katotohanan na kahit isa ay mahalaga sa Diyos. Amen? Kahit isa hinahanap niyang pilit, gusto niyang makilala siya nito. Mahalaga. Ano ang pinapahalagahan ng Diyos? Yung kanyang kaluluwa na huwag madusa doon sa impyerno. The entire parable, ito pong ating pinag-uusapan, centers dito sa nawawalang isa. Nawawalang isa. Sino ba itong nawawalang isa? God values people so much that He searches for them. Hinahanap ng Diyos itong nag-iisang ito. Hinahanap ng Diyos. Sa Biblia po, sabi doon, si Apostle Pablo, tiniis niya lahat ng persecution, yung panunuligsa, persecution niya, panunuligsa. Tiniis niya yung kanyang pagkabilanggo, nabilanggo si Pablo. Tiniis niya po yung mahagupit. Masarap po ang mahagupit. Hindi po, sabi 39 lashes and 3 times nangyari yun sa kanya. Tiniis niya yung lahat ng hirap dahil naintindihan niya po yung value ng kaluluwa, yung halaga ng kaluluwa. Nakita niya kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao. Kaya sa ating pong binasa kanina, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya ginagawa po ni Apostol Pablo yung mission na ipaalam sa Kristo sa iba. Inilaan ni Pablo ang kanyang buhay para abutin po yung mga tao ng salita ng Diyos. Dahil alam niya kung gaano pinapahalagahan ng Diyos ang mga taong ito. Tiniis niya po ang hirap dahil naintindihan niya ano yung value, ano yung worth ng soul na ito. Ano ba yung halaga ng mga kaluluwang ito sa paningin ng ating Diyos. Sabi sa ating binasa, may pagdiriwang sa langit sa isang taong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sino po dito ang, lahat tayo may birthday.
Sino? Ayan, happy birthday po sa mga magbe-birthday this week. Happy anniversary sa magbe-anniversary this week. Sino po ang nakaranas na maghanda sa birthday niya? Lahat hindi po ba? O yung mga magbe-birthday this week, baka naman, hindi naman po. Maghahanda, kahit simple, kahit say cake lang, o basta naranasan nating ipaghanda tayo sa birthday natin. Di ka po? Ano po ang pakiramdam? Masaya, hindi po ba? Masaya, naranasan natin. Masaya tayo kasi nandun yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, yung ating kamag-anak, kaibigan, kakilala, naimbitahan sila. So ganun din po, sabi sa ating pong binasang talata, sa langit may pagdiriwang din, may celebration. Kung merong isang taong magsasabing, Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Kung merong isa pong magsasabing, kailangan ko po kayo sa buhay ko, patawarin niyo po ako. Alam ko na po, pinapahalagahan mo ako ng labis. Amen? Doon po sa Juan 6:68 to 69, ang sabi po siyaan, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Amen. Kung sa Batangas po, dito sa atin, ang atin pong imikin, atin pong naririnig, ay saan ka pagasusuot? Saan ka pagapupunta? Sabi, ito po yung pinapahalagahan ng Diyos. Ang magkaroon tayo ng buhay na kasama siya. Yung buhay na kasama siya pagdating ng tamang panahon. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ito yung mahalaga sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. At yung pagpapahalaga pong iyon, sabi, we should give values to them. Doon sa mga tao. Sabihin po natin sa iba, huwag nating sarilinin yung galak na ating nararamdaman. Ipagsabi natin sa kanila, mahalaga rin sila sa ating Diyos. Amen? Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, mahalaga ka sa Panginoong Diyos. Amen. Kayo po nakasama namin sa online, mahalaga po kayo sa Panginoong Diyos. At kung mahalaga sa Diyos ang tao, mahalaga rin dito ang ating pamilya. Mahalaga rin dapat yung ating mga katabi niyo po. Mga nasa likodan nyo, nasa unahan ninyo. Mahalaga rin po yung mga naliligaw. Parang kagaya ng isang tupa na naligaw. Mahalaga rin po yung pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Ibig sabihin po, hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos kung wala naman tayong pakialam sa mga taong kanyang minamahal. We cannot say we love God while ignoring what matters most to Him. Ano ba yung pinakamahalaga sa Diyos? Sabi yung isang tupang nawawala. Sila na mga nawawala. At sa Lucas 15 po, sabi hindi lang siya kwento ng nawawalang tupa. Ito po ay kwento tungkol sa isang Diyos na nagbibigay ng napakalaking halaga sa kanyang mga anak. Pinatunayan niya po ito nang hinanap niya tayo. Amen? Hinanap niya po tayo, hindi siya sumuko sa atin. Sabihin niyo nga po, hindi sumuko ang Diyos sa akin. At hindi siya kailanman susuko sa akin. Amen. Kinausap niya tayo. Patuloy siyang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ipinakita niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Yun po yung bawat kaluluwa. Tinuturuan po tayo na pahalagahan ang mga tao na pinapahalagahan ng Diyos. Makita yung mga nawawala, maligtas din, hindi lang yung ating sarili, kundi maging sila. At maranasan yung kagalakan na sila po ay makasama natin. Amen? Sabi, there is rejoicing in heaven. There is a celebration in heaven. Kapag ang isang nawawala ay nagbalik loob sa Diyos. Nakilala ang Panginoong Jesus. Because He values us so much. Ganon tayo pinapahalagahan po ng ating Diyos. At ano yung ating respond? Ano yung ating tugon?
by valuing Him above everything else. Sa ating pong pinag-aralan, sabi, value God's presence above everything else. Paano? Paano natin ito gagawin? Sabi, stay close to the shepherd. Maging malapit po tayong patuloy sa ating Diyos, sa ating pastol. Pangalawa, sabi, value God's voice above the voices of the world. Paano yun? Sabi, pakinggan natin, listen and obey His word. At ang pangatlo, sabi, value God's mission by valuing what He values. Paano? Sabi, love people and pursue the lost. Hanapin ang mga nawawala. So ang hamon po sa atin, maraming tao ang gumugugol ng buhay nila sa paghahanap ng pagtanggap, acceptance from others, or maybe acceptance from their loved ones, na minsan naman iniiwanan sila. Pero sa ating pong pinag-aralan, iniwan ni Jesus ang 70 para sa isa. At ang tanong po sa atin, does God value me? Pinapahalagahan ba ako ng Diyos? Ang sagot po dyan ay maliwanag. Ang cross ng Calvary. Ang krus ng Kalbaryo. Binigay niya si Jesus para po tayo matubos sa ating mga kasalanan. At ang tanong po, am I valuing the one who values me the most? Pinapahalagahan ko ba siya o ang Diyos na nagpapahalaga sa akin ng labis? Pinatunayan ng Diyos na tayo po'y mahalaga sa kanyang paningin doon sa krus ng Kalbaryo. Nang ibigay niya ang kanyang anak, mamatay pa ako doon sa krus, mamatay, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw ay namuling nabuhay. Doon niya po pinatunayan na mahalaga tayo, minamahal niya tayo. At magagawa lamang po natin yung tugon kung tayo po ay magmamahal sa Kanya at tayo magiging masunurin. At yung ating pagpapahalaga ay ating pong ipaparanas sa ating Diyos. The greatest response to being valued by God is to value God above everything else. Kapag nauunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi mahirap ibigay sa Kanya ang ating buong puso. Amen? Hindi mahirap ibigay yung mga bagay na pwede nating pinapahalagahan. Dahil kanina nasabi natin, saan pa tayo pupunta? Dahil kahit saan po tayo magpunta, nandoon ang Diyos. Nakikita niya tayo. Hindi po tayo pwedeng magtago. Yun yung kanyang kapangyarihan, yun yung kanyang presensya, yun yung kanyang pagpapahalaga sa atin. At paano natin ito mapapahalagahan in return? Para po sa mga wala pang malinaw na kaugnayan, sino ba si Jesus sa buhay ko? May isang panalangin po na pwede nating sabihin at ariin na parang atin. Na sinasabi natin, kailangan ko po, Panginoon, ang inyong pagpapahalaga. Ramdam ko yung inyong pagmamahal at kailangan ko po iyon. Maaari po kayong sumunod sa panalangin na ito, kahit kayo po nakasama namin na sumasamba sa online sa umaga na ito. Pwede po ba tayong sandaling pumikit, tumungot? At pwede po kayong sumunod sa panalangin kung hindi po kayo sigurado na yung pagpapahalaga ng Diyos ay inyo pong nararanasan at inyong nararamdaman. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoong Diyos, kinikilala ko po ang inyong pagpapahalaga sa akin. Kaya sa umaga na ito, tulungan niyo po ako na maging maliwanag ang aking kaugnayan sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. At tinatanggap ko po ang inyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian niyo po ang aking buhay mula sa oras na ito. Salamat po sa inyong pagmamahal sa akin.
at tulungan ako na makilala kayo ng lubusan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan ay isang panalangin po na sinasabi natin, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Mari ko po ba kayo anyayahang tumayo? At sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos na nagpapahalaga sa atin ng higit sa lahat. Sama-sama tayong humingi ng tulong na magawa po natin yung bagay na pinapahalagahan niya ng labis. Ang hanapin ang nag-iisa. Kahit nag-iisa po yan. O kahit yung ating pamilya, sino ba yung nag-iisang nawawala? Pwedeng siya po yung ating kapamilya. Pwedeng siya yung ating asawa. Pwedeng siya yung ating kapatid. Pwedeng siya yung ating mga magulang o kaibigan o kamag-anak o kaklase o katrabaho o yung mga tao na nasa within our circles. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka po aming Ama. Purihin ka po aming Diyos. Wala po kayong katulad. Salamat po Panginoon sa umaga na ito. Natutunan namin kung paano niyo po kami labis na pinapahalagahan. Ang inyong mga ginawa para po kami ay magkaroon at maranasan ang pag-ibig ninyo at ang pagpapahalaga niyo po sa amin. Sa umaga na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, to value what value you most. Ang mga tao po na wala pang pagkakilala po sa inyo. Tuman po'y mga mahal namin po sa buhay. Tuman po'y aming mga kaibigan, kaklase, o kasama sa trabaho, o mga taong dinadala niyo po sa aming season of life, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sila rin po ay maabot. Sila rin po ay masabihan na sila ay mahalaga sa inyo pong paningin. Bigyan niyo po kami ng lakas. Samahan niyo po kami na yung Santong Espiritu. Sinabi niyo po ng yung mga salita, may pagdiriwang sa langit sa kahit isang kaluluwa na magbalik loob po sa inyo. Habang kami po inyong binubuhay, Panginoon, tulungan niyo po na every year you added to our life, Lord. Meron din po kami kahit isang maakay po sa inyo. Meron po kahit isa rin na kami po'y madala sa inyo pong paanan. Salamat po kami binubuhay niyo pa. Kaya ang dalangin po namin, tulungan niyo po. Habang kami pinapahiram niyo ng buhay, magawa po namin itong mandato niyo sa amin. Ang ibahagi ang inyong pag-ibig sa iba. Yamang kami po'y nakaramdam ng pag-ibig ninyo. Naranasan naming unang higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kami't palakasin ng iyong Santong Espiritu na sa linggo na ito, matagpuan po namin yung isang tupa na nawawala, isang kaluluwa na nawawala, at may alapit po namin po sa inyo. O kahit na sila po na nanghihina, palakasin niyo po sila sa umaga na ito. Palakasin niyo po ang kanilang buhay, espiritual na nakaugnay po sa inyo. Iparamdam niyo po sa kanila na sila'y mahalaga sa inyo. Iparamdam niyo po na sila'y mahal mo ng lubos, Panginoon. Yakapin mo po sila ng iyong presensya. Yakapin mo po sila ng iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Iparamdam niyo po sa kanila na sila'y mahalaga sa inyo, higit kanino paman, Panginoon. At salamat po. Salamat po. Patuloy po na ito'y maging matabang pagkain ng aming kaluluwa. Salyuhan niyo po ang mensaheng ito sa aming mga puso. At patuloy ang tulungan kami't palakasin, Panginoon. Totoo po, saan pa kami pupunta? Wala nang iba kundi sa inyo, sapagkat sa inyo po masusumpungan ang lahat. Marami pong salamat. Sinasabi namin, kailangan po namin kayo sa buhay namin. Wala po kaming maipagmamalaki sa inyong harapan.
Kayo po ang aming kailangan. At salamat po. Maraming salamat po sa pagpapadama mo sa amin na kami napakahalaga sa iyong paningin. Kaya tulungan niyo kaming makatugon sa inyo pong pagpapahalaga sa amin. Tulungan niyo po kami na wag maagaw ng mga sa paligid namin ng social media o ng mga barkada o ng mga popular opinions o kahit ng aming mga personal emotions. Na marinig, Panginoon, ang iyong tinig. Na malaman ang mga bagay na inyo pong pinapahalagahan at muling laging maranasan ang inyo pong presensya. Marami pong salamat. Purihin po kayo, aming Ama. Purihin kayo, Panginoong Hesus. Purihin po kayo, Santong Espiritu. Sa inyong kalwalhatian, sa inyong parangal, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Napagpala po ba tayo sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Opo. At napakagandang malaman, lagi nating maramdaman na sobra grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po, makikita natin yung sinulat doon, John 15:13. Walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na inialay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. At yun po, dati tinuturing tayong kaaway ng Diyos, ngayon tayo ay higit pa sa kaibigan na inaalay niya ang lahat para sa atin. Tiyanin niyo po yun, ang yaman ng langit, the only Son of God, ibinigay para sa atin para magbayad ng ating utang. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan, po. Kasi ang kabayaran po nun ay kamatayan. Kaya ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya ngayon naman po ay tayo naman po ang magpadama sa Diyos ng ating kagalakan. Ang sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Sino po sa inyo ang gusto ay siya'y kaluguran ng ating Panginoon? Magsabi ng Amen. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya tama kaya kung sabihin ko na huwag na po kayong magbigay kung hindi po kayo masaya. Kasi ang offering po talaga ay ito ay anyo ng ating pagkilala sa katapatan ng Diyos. Siya ang nagbigay ng lahat-lahat sa atin, maging ang ating buhay. Kaya kung ano man po ang ating tinatangkilik, yan ay sa Panginoon. Tayo pinagpapala lang niya para po tayo ay matagpo sa lahat ng ating pangailangan. So hawakan niyo po ang inyo pong mga offering. Atin po yung ipapanalangin bago natin dalhin sa harapan sa diwa po ng pagsamba at yung po nag-iibig na magpasalamat, manatili po sa unahan. Aawitin natin yung katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y tapat at walang kapantay. Hawakan po natin ang ating mga offering, atin po yung ipapanal at dalhin po natin dito sa unahan. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa sabihin natin, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, Sa aking puso, sa aking buhay, sa aking buhay,
Maraming salamat po sa iyo pong katapatan. Lord, kami nagkukulang pero ikinanatiling tapat. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Nasa sinapupunan pa kami iniingatan mo na, Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, ikaw ang naglalaan ng aming pangailangan. At Lord, salamat po sa kalayaan na kami ay makapagbalik ng aming pong mga handog at ikapo na ito ay galing sa inyo. Ito po, Panginoon, ay pagpapala mo sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang makapagtrabaho, nagbibigay ng katalinuhan upang kumita at managana, Panginoon. Wala po kaming maipagmamalaking galing sa amin. Salamat po maging ang aming buhay. Ikaw po ang may hawak nito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Lord God, nadala ng iyong mga anak ang kalapong mga handog at ikapo ng buong kagalakan at pagmamahal sa iyo, sa diwa ng papuri at pagsamba. Nawa, Panginoon, anawan po ang halaga ng mga dinala nila na handog sa inyong harapan. Ito nawa ay matanggap mo po, Panginoon, at ito'y basbasan mo ng iyong pagpapala at magamit sa inyo pong kaharian, sa iyong gawain, sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. At Lord, dalangin namin, O Diyos, hindi lang ito tatagpo pupuno sa pangangailangan ng inyong iglesia, kundi ito'y magiging silbing binhi, Panginoon, na naihasik sa mabuting lupa, Panginoon. Ito po'y inyong pong palalaguin at pamumungahin. Imumultiply maging ang kabuhayan ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po at tinatanggap niyo po ang mga tithes and offering na ito, Lord God. At nakikita mo ang puso ng iyong mga anak sa kanilang kagalakan. Ngayon po, Panginoon, hayaan mo na kami magpasalamat pa rin sa inyo sa lahat ng iyong mga ginawa at ginagawa pa sa aming buhay. Papasalamat kami sa mga kapatiran, Lord, na sila po ay sumapit sa kanang birthday sa linggo na ito. Maraming salamat, totoo na kayo po ang may akda ng buhay at ikaw din ang may kakayanang pahabain ang aming buhay at dagdagan ng mga taon, Panginoon, ay pagdidiwang para sa mga kapatiran namin nagdiriwang ng kanila pong birthday sa linggo na ito. Salamat po, Ama. Gayun din sa mga nagse-celebrate ng wedding anniversary, ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na aming pinupuri, pinapasalamatan. Regalo mo ito sa inyong mga anak. Ikaw po, Panginoon, ang magpapala sa kanilang pagsasama. Patuloy mo silang buklurin ang iyong banal na pag-ibig. At Lord, nawa patuloy kang mataas at patuloy na maging example and testimony ang kanila pong buhay na sila'y makita. Panginoon, ang maraming mga pamilya rito na makikita na isang magandang Kristiyanong pamilya, Panginoon. Sama-samang naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Marami pang mga taon na idagdag mo po sa kanila. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga pinagaling mo sa mga sakit, karamdaman. Tunay nga po, Panginoon, awit namin ang awit ngayon, God is my healer. At pagka dinideclare namin, Lord, ang salitang iyon, nararanasan namin ang katotohanan ng ikaw ang Kristo kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay nagpagaling noon at ikaw ay nagpapagaling pa rin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. By your stripe, we can declare we are healed, Lord God. Salamat po, Panginoon, ang marami sa mga doktor at paggamutan. Pero una sa lahat, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kaya mong gamutin, Panginoon, ang di kayang gamutin ng mga doktor. Ang sakit na espiritual, ang emosyonal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, ay kayo may kakayanang magpatawad, maghilom ng aming mga sagutang puso, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Mga ito'y physical illnesses, O God. Lord, salamat sa mga patotoo. Panginoon, nagpupuri sa iyo, nakaranas nga ng karamdaman, ngunit nararanasan pa rin ang kagalingan. Maraming salamat po, O Diyos, sa naman po ang mga sakit karamdaman na iyon. Simpleng sipon, ubo, lagnat, o trangkaso, o mga kasukasuan, o mga naroroon, Panginoon, sa mga respiratory problem or skeletal system, o maging mga nervous system, Panginoon. Lahat ng bahagi ng aming katawan ay nakikita mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Hayaan po, Panginoon, pasalamatan ka namin
sa ginagawa mo ng pagpapagaling sa inyong mga anak. Lord, maraming salamat. Binibigyan mo kami ng kakayanan sa tulong na iyong banal na Espiritu na magpatawad. At kami rin ay mapatawad sapagkat ang salita mo ay nagsasabi, kung hindi kami magpapatawad, hindi rin kami patatawarin. Kaya Lord, nawa po matuto kami, Panginoon. Dating din namin ang aming sarili. Hindi kami nakahihigit sa iba. Kaya Lord God, kaya mo kami, Panginoon, bigyan ng pusong mapagpatawad, mapagpakumbaba. Ganyan din po, Panginoon, salamat sa mga pinagdaanang pagsubok ng iyong mga anak. Lord God, kung mga maaaring sa tingin ay nanghihina ang loob, parang gustong sumuko, pero ang pangako mo, mga salita mo, ang iyong presensya, ang aming kalakasan, masasabi namin, ang sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ikaw po ang aming kalakasan, kaya gamitin mo, Panginoon, ang pagsubok para po kami lalo pang lumalim sa pananampalataya, lalo kaming dumikit na maging close sa iyo, lalo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, maging malalim ang pananampalataya. Salamat po. At salamat din po, Panginoon, sa mga iningatan mo sa kanilang paglalakbay, mga pumapasok sa eskwela, sa trabaho, maging sa abroad, ang mga seamen, mga OFWs. Lord, salamat po sa traveling mercy. Salamat sa protection, Panginoon. Maraming salamat po, maging Lord God, ipinagpasalamat ko ugnay ng aming pong pagdadala ng aming mga tithes and offering ay yung pong mga employers, mga company, mga trabaho, mga businesses, oh God. Maraming salamat po. Ito man ay sa mga pinagkakakitaan sa malapit sa tahanan, sulod ng tahanan, mapagtitinda, Panginoon, pagluluto, Panginoon, pananahi. Salamat po, Panginoon, sa mga teachers or government employees, O Lord God. Maraming salamat po na ang lahat ng ito, Panginoon, bukas na pintuan ng iyong pagpapala sa mga lahat mong anak na nagtitiwala po sa iyo. Maraming salamat po sa mga lumapit dito sa unahan, mga lalaki at babae, maging ang mga kabataan, Lord. Kita mo po ang laman ng kalang puso. Ang oras na ito, Panginoon, ay amin pong pasasalamat. Kagalakang dalhin sa iyo ng iyong mga anak ay naturuan mong magpasalamat sapagkat sinabi na yung salita, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Narito, Panginoon, ginagawa ng iyong mga anak ang mabuting bagay, ang purihin ka at pasalamatan. Hindi ko man po mabanggit na isa-isa ka lang pinagpapasalamat. Nawa ito ay maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo na isang pagsamba. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati. Ito'y aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God. Maaari po kayo paupo sandali. Tayo pong lahat ay muling tumayo at atin pong awitan ang ating Diyos na dakila. Hallelujah! O dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Diyos! Para kang purihin, dakila
Praise God. Purihin po ang ating Diyos para po sa ating mga announcements sa araw po ng